Siyang nakatulog at hiniling na lang niya na wag na lang sana siyang magising, ngunit biglang tumunog ang kanyang alarm kaya tumayo na siya upang bumaya. Pagkatapos ay nakita niya na nakalimutan pala niyang magbayad ng bill kaya't nagpunta siya sa manager, kung saan ay nakita niya na naging zombie na ang manager at bigla siyang inatake nito kaya't dagli siyang nagtatakbo, ngunit hinabol din siya ng napakaraming mga zombie sa labas, at biglang bumukas ang isang pinto sa kanyang harapan at tumama siya dito kaya't napagtanto niya na naging zombie na ang lahat, at paglabas ay nakita niyang nagkakagulo na ang lahat, ngunit ang tanging nasa isip lang niya ay hindi na niya kailangan pang magtrabaho kahit kailan at napahiyaw siya dahil sa wakas ay malaya na siya habang tumatalon palayo mula sa mga zombie. Patuloy siyang tumatakbo habang iniisip niya na kung gaano kadilim ang kanyang mundo at ngayon sa wakas ay nakita na niya kung gaano kaganda ang kulay nito, at pagkatapos ay ipinagdiwang niya ang kanyang day off at nag-relax, naisip din niya na gawin na ngayon ang mga bagay na gusto niyang gawin, at bigla niyang naisip ang tungkol kay Ettore at kung nakaligtas ba ito sa mga zombie, kaya't nagdesisyon siya ngayon na magtatapat na siya ng kanyang nararamdaman para kay Ettore upang wala na siyang pagsisihan pa sa huli, at sumakay na siya sa kanyang bike upang makapunta sa apartment nito, ngunit pinanghihinaan naman siya ng loob dahil baka matakot lang sa kanya ang magandang babae. Pagkatapos ay nakita niya sa loob ang sapatos ng isang lalaki kung saan ay nakita niya ang kanyang boss sa kanyang harapan at bigla itong naging isang zombie. Sinabi niya dito kung ano ang pinaggagawa nito sa kumpanya kaya't ngayon ay magre-resign na siya habang galit na itinulak niya ito sa bintana. Pagkatapos ay nakita niya si Ettore ngunit huli na siya dahil naging zombie na din pala ito, nagtapat na siya ng kanyang tunay na nararamdaman kay Ettore at kung gaano niya kamahal ito, ngunit bigla siyang sinugod ni Ettore kaya't agad na tumakas si Akira habang sinasabi niya na paalam na sa aking first love, at pagkatapos ay makikita natin na nagkalat na ang mga zombie sa buong lungsod. Kinagabihan ay kumuha si Akira ng ilang mga supply sa 7-Eleven at iniisip niya na nananaginip lang siya dahil malaya na siya ngayon sa trabaho, iniisip din niya na maaari siyang mamatay anumang oras at wala ng sapat na panahon upang gawin ang lahat ng gusto niyang gawin, kaya't isinulat niya sa isang notebook ang 100 mga bagay na gusto niyang gawin bago siya mamatay. Kinabukasan ay naglinis na siya ng kanyang apartment, nag-grocery sa isang mall, nagkulay ng kanyang buhok, nagpinta ng kanyang litrato, nagpaputok na din siya ng fireworks malapit sa tower, sumakay ng motor at pagkatapos ay nagcamping sa rooftop, at dahil wala siyang kahit anong sauce o asin kaya't bumaba siya sa alulod kung saan ay nakita niya ang mag-asawa sa bintana. Sinabi niya na kukuha siya ng supplies sa convenience store at tinanong kung ano ang gustong ipakuha ng mga ito, at pagkatapos kumuha na siya ng supplies kung saan ay nakilala niya si Shizuko. Pagkatapos ay tinulungan ni Akira ang isang lalaki sa labas na inaatake ng isang zombie ngunit pinatay ni Shizuko ito kaya't humanga si Akira sa kanya. Nagpasalamat si Akira sa magandang babae dahil sa pagliligtas nito sa kanya, inaya niya ito sa kanyang apartment ngunit tumanggi ito. At pagbalik niya sa apartment ay wala na ang mag-asawa sa bintana at mga bakas na lang ng mga dugo ang kanyang nakita doon. Pagkatapos ay naalala ni Akira ang kanyang best friend na si Kencho kaya't tinawagan niya ito at tuwang-tuwa siya nang malaman niya na buhay ito. Nasa love hotel si Kencho kaya't dagling sinakihan ni Akira ang kanyang motor at iniwasan niya ang pag-atake ng mga zombie sa daan. Gabi na siyang nakarating sa lugar at dahil alam niya na attracted ang mga zombie sa ingay kaya't nagpatunog siya ng music upang ma-distract ang mga ito. Pagkatapos ay iniligtas niya ang kanyang best friend at humingi siya ng tawad dito dahil sa sinabi niya nung magtalo sila, ilang sandali ay nagawa na nilang makatakas sa building at pagkatapos ay ipinagluto siya ni Kencho ng masarap na pagkain. Sinabi niya na gusto niya maging isang superhero upang iligtas ang lahat at sinuportahan naman siya ni Kencho. Pagkatapos ay nagplano si Akira na pumunta sa Marine Paradise Aquarium sa Ibaraki dahil gusto niyang kunin ang short diving suit na pumuprotekta sa isang tao mula sa mga pating, at dahil sa ganitong steel suit ay hindi makakagat ng mga zombie si Akira, at habang papaalis ay nakita nilang inaatake ng mga zombie ang mga tao kaya tinulungan nila ang mga ito pati na si Shizuka, at dagli silang nagtago sa isang convenience store at nagplano na magtungo sa aquarium dahil maraming mga barikada at makakaing mga isda doon. Wala silang kaalam-alam na may kagat pala sa isang kamay ang lalaking iniligtas nila, at nang mag-inuman ay laking tuwa nila Akira nang malaman nila na mga flight attendant pala ang dalawang babae kaya't nagawa na nila ang isang nakalista sa bucket list. Samantala pagkatapos nilang mag-inuman ay umalis na sila Kencho kasama ang dalawang babae, at habang ginagamot ni Shizuko ang sugat sa kamay ni Akira ay biglang naging isang zombie na ang lalaking kasama nila, dagli silang hinabol nito kaya't agad nagtatakbo ang dalawa upang makatakas. Samantala habang hinihipuan ng dalawang flight attendant si Kencho ay biglang inatake ang mga ito ng lalaking zombie, hinabol sila ng tatlong mga zombie kaya't nagsindi sila ng mga loses upang ma-attract ang mga zombie, at sa wakas ay ligtas na silang nakalabas sa convenience store at agad na silang sumakay sa isang camper upang makapunta sa aquarium. Sinubukan nilang tapusin ang bucket list ni Akira bago sila makarating sa aquarium, nag-surf yoga sila, nag-paragliding, nag-campfire at nag-relax sa isang hot spring habang umiinom ng sake. Nakarating na silang tatlo sa aquarium at nalaman ni Akira na ginawa
itong shelter ng kanyang dating boss na si Chief Kisugi, at nandoon din ang mag-asawang nakita niya sa bintana. Nakita din niya na inaabuso ni Kisugi sila Kencho at Shizuka at gusto din siyang abusuhin ulit nito. Ipinakita sa kanila ni Kisugi ang zombie security team na panakot sa mga bandido dahil gustong salakayin ng mga ito ang kanilang food supply. Ibig sabihin na ginamit ni Kisugi ang mga zombie laban sa mga bandido, at kinumpara niya si Akira sa mga zombie na nagtatrabaho ng walang reklamo. Suko na si Akira sa pagtatrabaho na parang isang alipin kay Kisugi at gusto siyang ipagtanggol ni Kencho, ngunit pinigilan siya ng asawa ng babae at inalok sila ng tulong nito upang makaalis doon. Samantala ay umatake na ang mga zombie sa isang supply truck sa aquarium at ilang sandali ay napuno na ng mga zombie ang lugar. Hinimok siya ni Kencho na umalis na kay Kisugi nang makaalis na sila doon, ngunit sinabi ni Akira na maiiwan na lang siya, kaya't ipinakita ni Shizuka ang kanyang bucket list at ipinaalala sa kanya nito na sila ay parang mga zombie lang kung mananatili sila kay Kisugi. Naalala ni Akira ang lahat ng kanyang masaklap na pinagdaanan sa kumpanya kaya't nakinig siya kay Shizuka at agad siyang nag-quit kay Kisugi, at nang makita ni Kisugi ang mga zombie ay agad nang tumakas ito, ngunit dagling nagtatakbo naman sila Akira sa Shark Exhibition Room, at dahil kinain ng pating ang ilang mga zombie kaya't nagkaroon ito ng mga paa ng mga zombie at hinabol sila nito. Nang magtatakbo silang lahat ay biglang lumabas ito sa kanilang harapan kaya't pumasok sila Akira sa isang pinto habang naiwan naman si Kisugi sa labas. Nagpasya si Akira na iligtas ang chief kaya't hinimok siya ni Kencho na magsuot ng isang short suit, at nang kakainin na ng zombing pating si Kisugi ay bigla itong sinipan ni Akira na nakasuot na ng superhero short suit. Inatake ulit siya nito ngunit tinulungan siya ni Kencho, at pagkatapos ay dinistract ni Shizuka ang mga zombie gamit ang ingay ng megaphone upang mahulog ang mga ito sa tubig. Inatake ulit sila ng pating at sinabi ni Shizuka na mayroong ultra-sensitive tool sa loob ng ulo ng pating para madetect ang prey nito. Sinabi niya kay Akira na basagin ang 2 baterya nito sa ilong, at dahil nakasuot naman siya ng steel suit ay makukuryente ito, kaya't agad itong ginawa ni Akira at napatay na niya ang pating na zombie. At pagkatapos ng lahat ng kanilang mga paghihirap ay nagpasya na silang umalis doon. Sinabihan silang mahina ni Kisugi at hindi nila kayang magtrabaho nang wala siya, ngunit hindi nila pinansin ang sinabi ni Kisugi at tumanggi na silang magtrabaho pa dito. Sinabi nilang mas magaling na leader si Akira dahil tumutulong ito sa kanyang mga tao sa halip na gawing isang alipin, at pananggalang, nakiusap si Kisugi na wag nang umalis si Akira sa kanyang, ngunit mas pinili nito na sumama na lang kay Kencho at Shizuka. At pagkatapos ay sinabi ni Akira kay Kencho at Shizuka na magdagdag sila ng kanilang mga gustong gawin sa bucket list. Pagkatapos ay isinulat ni Kencho na gusto niyang maging isang komedyante, samantala ay isinulat naman ni Shizuka na gusto niyang maging isang doktor, at ipinagpatuloy na nilang tatlo ang kanilang paglalakbay ng magkakasama. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po lods para sa magagandang mga movie na katulad nito, at pakiclick muna din ang notification bell at mag-like ka na din upang matulungan mo ang ating channel.